Good afternoon mga chikilabs at beshi ko at sa mga beshi kong expired. So may bardagulan na naman. Rendon versus sa aking expired na beshi na si Rosmar Tan. So watch muna natin guys kung saan nagsimula ang kanilang bardagulan. Anong ganap sa mundo ng showbiz? Kinalampag ng mga netizen ang Bureau of Internal Revenue o BIR na i-check ang record nito makaraang i-flex ng social media influencer at negosyanteng si Rosmar Tan na kumikita siya ng nasa 5 milyong piso kada araw. Mainit na pinag-usapan ng mga netizen ang tax liabilities nito lalo pat inanunsyo ng BIR na hahabulin nito ang mga social media personalities na dinidedma ang kanilang request para sa impormasyon ng kanilang mga kita. Sa viral interview ng actress-host na si Tony Gonzaga kay Rosmar, binahagi nito na may daily income siya na 5 million pesos at sinabi pa niya na mahina pa raw yun na kanyang kita. Ang pinakamalakas aniya ay pumapalo ito sa 13 million pesos. Kumikita ka daw ng 5M a day. May ganon? Yun po yung medyo mahina na ako nun. Mahina yung 5M a day. Magkano yung pinakamalakas? May time po na kasagsagan ng sobra-sobrang lakas po. Pumapalo po minsan ng 13, ganun, 10 to 13 ako. Pero kasama po din yung puhunan. 13M? Maraming netizen ang napasana all sa tagumpay ni Rosmar. Pero may ilan na nagdududa sa kanyang sinabi. And then after yan guys, ay post si Rendon Labrador na sabi, patunay na hindi talaga nabibili ng pera ang katangahan. So ayan. So maya-maya naman, Rosmar naman ay nag-post din sa social media. Pasensya na kayo kung tumatahol yung Labrador ko. Panay motivational rice kasi. Cry award. Ang kinakain kaya walang nakukuhang nutrisyon. Paano ayaw ng dog food? So cry, diba? Award din ang lola mo. Kasi kabilang banda naman, hinahabol si Miss Rosmar ng BIR. And according to BIR, the Bureau of Internal Revenue has vowed to intensify its crackdown on social media influencers who fail to pay proper taxes as an online celebrity and businesswoman. Flex her multi-million peso daily earnings in her vlog. Wow, sana all, diba? Okay, it's time for my reaction. Nagre-react ako dahil may social responsibility ako. So, dito muna tayo kay Mr. Rendon Labrador. So, sa kanya, mali din naman yung pag-tweet mo, pero minsan may tama ka, pero ngayon off ka. Sabihin mo ba naman kasi hindi nabibili ang katangahan? To be fair naman with Miss Rosmar Labrador. Rosmar Tan pala. Pinagsama ko na, di ba? Tapos dito naman sa kabila, kan Miss Rosmar naman, ang yabang mo rin kasi talaga, girl. Para po sa akin ha, yung mga multi-billion or multi-million company nga, yung mayayaman talaga, nalihitin mong mayayaman talaga, hindi naman nila fineflex yung kinikita nila per day. Kaya talagang habulin ka ng BIR. So ang gagawin mo na lang, ayan, para sa tingin ko naman, kaya mo namang bayaran yan, bayaran mo na lang para wala kang issue. Kasi yan nga yung nagiging issue sa'yo ngayon. Sinasabihan ka na, di ba, habulin, i-check ng BIR kung daily magkano, kung 5 million talaga. So babayaran mo yung girl. Pero kung totoo naman, good, kasi magbabayad ka ng tamang tax always. Kasi yung iba dyan, may mga kakilala ako dyan, yung iba vlogger din, yung iba may mga business talaga, na ginagamit talaga yung connection nila sa gobyerno na hindi talaga nagbabayad. Normal po yan dito sa Philippines. Yan, pasok pala ng PES. So sa iyo, Miss Rosmar, siguro naman, mababayaran mo yan, di bayaran mo na lang din po. Sabi ko siguro ikaw na yan, piniplex mo kung anong mana-achieve mo sa buhay. Siguro nung una, nayayabangan ako sa'yo, pero siguro kaya mo naman di ba? So ipagpatuloy mo lang yan, girl. So ayan, bayaran mo na lang yung mga taxes na sabi nga is hahabulin ka at i-check ng BIR. So it means na i-check talaga kung nagbabayad ka ng tama. Yun lang naman po. So I salute you if ever na magawa mo yan at mabayaran mo, girl. Yes, at sa mga masusupal ang best naman po dyan, ang mga businessman, okay, at sa mga ibang vlogger na sobrang laki ng kinikita, bayad-bayad naman po talaga kayo ng tax, yung tamang tax. Well anyways, dito pa lang naman talaga,
is may mga tax na tayo, di ba? Sa Amerika pa lang po may tax na kami, pati dito sa Philippines. Ang sinasabi ko lang yung may mga business talaga, ayun po, maging patas po kayo pagdating sa pagbabayad ng tax. Wala, anyways, ayan, maraming salamat at good afternoon sa inyo lahat.